Walang makita ang iba pang ebidensya ang PNP para iugnay ang anak ng negosyanteng si Anson Tan sa pagdukot at pagpatay rito at kanyang driver. Nilinaw rin ng pulisya na hindi sila ang naglabas ng extrajudicial confession ng isang suspect na nagdawit sa anak. Saksi, si June Veneracion. Matapos irekomenda ng PNP sa Department of Justice na imbestigahan ang anak ng kinidnap at pinaslang na negosyanteng si Anson Tan, sinabi ngayon ng PNP na wala silang makitang ibang ebidensya para iugnay sa krimen si Alvin Ke. Based po dito sa naging case build-up at investigation po ng PNP po ay wala pong direktang ebidensya na maglilik po kay Ginoong Alvin Ke dito po sa nangyaring pangingidnap mo sa kanyang ama po. Si Alvin Ke, idinawit ng suspect na si David Tan Liao sa isang extrajudicial confession. Pero nakulangan daw ang PNP sa pahayag ni Liao dahil wala raw siyang maiharap na ebidensya. Sa sinumpang salaysay rin ng dalawang arestadong suspect na sina Richardo Austria at Raymart Katikista na ibinigay sa GMA Integrated News sa isang source. Wala silang nabanggit na nakausap na Alvin Ke. Maliban sa mga claim ni Alvin Tan Liao, hindi naman niya maback-upan yun. Yung sinasabi niya, restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between him and Alvin Ke. Wala siyang maipatunayan doon. Nagalit daw si PNP Chief Romel Marbil sa paglilik ng extrajudicial confession ni Liao. Iginit ng PNP, hindi sila ang naglabas ito. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila. Medyo masakit na sabihing incompetent ang AKG. Bukas ay maghahain daw ng motion ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice para maalis si Alvin Ke sa listahan ng mga respondents sa pagdukot at papatay sa kanyang ama at sa driver nito. Sa isang pahayag ng abogado ni Alvin Ke na si Attorney Kit Belmonte, sinabi nitong nabigla sila sa ulat na isinasangkot siya sa krimen. Nakikipag-cooperate daw siya at ang pamilya niya sa pulisya at ibinibigay ang anumang pwedeng makatulong sa investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa ama. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng pamilya ni Tan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Nakausap ng GMA Integrated News ang ilang customer ng Prime Water sa Bulacan at Cavite. Matagal na raw silang problemado sa tubig gripo. At may banat naman si Vice President Sara Duterte sa iniutos na investigasyon ni Pangulong Marcos sa kumpanyang pagmamay-ari ng Pamilya Villar. Saksi, si Mav Gonzalez. Puno ng water containers ang bahay ni Isidro sa Malolos, Bulacan. Dahil kasi sa problema sa water concessionaire na Prime Water, napipilitan siyang mag-igib. Hindi lang po ako nag-report papupuntahan daw po. May pumunta naman po. Sa baba po ng Diyos, wala pa po. Biro niyo po, buhat dito, binubuhat ko po yung tubig, yung dalawang container. Hihinto ako doon sa malayo-layo rin. Nagpaplano na nga po akong patayin ng kahit na isang tubo na poso eh. Dito sila kumukuha ng tubig sa isang bahay sa bungad ng Eskinita. Pila-pila ang mga container ng mga nakikiigib kanina. Mula rito, mahigit 100 metro ang nilalakad niya pauwi ng bahay. Ang kwento ni Sir, mga 7 months ago daw, humina yung tulo ng gripo nila. Pero 5 months ago, ito nawala na raw talaga completely. Kaya kailangan nang mag-igib dahil wala na talagang tulo yung tubig. Dati, sa kapitbahay na si Rosario lang daw siya nakikiigib. Pero isang buwan na ring napakahina ng tulo rito. Kaya pati sila Rosario, nag-iigib na sa labas. Magkano binabayad niyo buwan-buwan dyan? 600 po. 600, tas walang tubig? Opo. Kasi po ano po kami, marami pamilya, 3 pamilya po. Gaano kahirap yan sa inyo ngayon? Summer pa, init-init. Sumasalok po. Sa Dasmariñas, Cavite, may himutok rin ang mga residente. Sana matulungan naman nila kami. Kasi hirap na hirap po kami. Sobra. Ang hinahanap ngayon ng tao, yung makaalwan ng pakiramdam. Pero hindi nangyayari. Problema yung pagdagang bill, dire-diretso naman talaga ang bill doon eh. Pero wala ka man lang makitang magandang pamamaraan na para magtaksid ang mga consumer. Dahil sa mga reklamo ng customers, papaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water na pagmamay-ari ng Pamilya Villar. Mula nang pumutok ang issue, hinihinga na namin ng pahayag ang Prime Water pero wala pa itong pahayag. Pinuntahan namin ang opisina ng Prime Water sa Malolos pero walang mga opisyal dahil holiday. Patuloy ang aming pagsisikap na makuha ang panig ng kumpanya na pagmamay-ari ng Pamilya Villar.
na nabibilangan ni Representative Camille Villar na kabilang sa senatorial slate ng administrasyon. Sa tingin ni Vice President Sara Duterte, may kinalaman ang hakbang ng Malacanang sa politika at sa pag-endorso niya kay Representative Villar. Malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Hinihintay pa namin ang reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni Duterte. Pero kahapon, nang tanungin ang palasyo kung kumpiyansa pa rin ang administrasyon sa kakayanan ni Villar sa gitna ng issue sa isang kumpanya ng kanyang pamilya, it depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Dadalo si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng reklamo ng NBI na nagbanta umano siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit na tinatapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko mag-oath. Nag-ugat ang reklamong inihain ng NBI sa sinabi ng Vice Presidente noong Nobyembre na may kinausap siyang tao para patayin umano sina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero nilinaw kinalaunan ng Vice Presidente ang kanyang pahayag. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, nakaschedule ang preliminary investigation sa May 9 at May 16. Pinag-aaralan na ng mga Regional Wage Board ang panawagan para sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Yan po ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na dumalo sa job fair ngayong araw ng paggawa. Saksi, si Ivan Mayrina. Tuwing araw ng paggawa, taon-taon ang panawagan ng mga labor group, ang taas sahod. Ngayong taon, may grupong humiling ng 1,200 pesos na minimum wage. May nanawagan namang sertipikahang urgent ng Pangulo ang panukalang 200 pesos sa legislated wage hike na ipinasa sa Senado pero hindi pa lumulusot sa Kamara. Pero walang endorsement para sa panukala na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Labor Day Job Fair ng Labor Department. Masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Sa halip na across the board o pantay na dagdag sahod sa lahat ng manggagawa sa buong bansa, gusto niyang pag-aralan ito kada rehiyon. Your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. Simulaan niya ng iutos niya sa mga wage board sa pag-aralan niya na 16 na rehiyon na ang nagtaas ng minimum wage, bagaman malayo sa hinihingi ng mga labor group. At sa kalagitnaan ng buwang ito, ay sisimulan na muli ang review ng wage board ng Metro Manila kung dapat bandagdagan muli ang minimum wage at kung magkano. Pwede ring bumawian niya sa benepisyo imbes sa sahod. Hindi sinasagaan ng pangkasalukuyang administrasyon yung pagkakataon na magkaroon ng karagdagang benepisyo ang ating mga manggagawa. Kabilang sa mga benepisyo ang mga loans sa SSS. Inanunsyo ng Pangulo na ibaba sa Hulyo ang interes sa 8% na lang para sa salary loan at 7% para sa calamity loan mula sa dating 10%. Sa Setyembre naman, hanggang 150,000 pesos na ang pwedeng utangin ng surviving spouse pensioner. Kabilang din sa mga hakbang ng gobyerno ang mga job fair. Mahigit 200,000 trabaho ang alok sa mga magkakasabay na job fair ngayong Labor Day sa buong bansa. Si Patricia Namoca, bagong senior high graduate, hired on the spot bilang hotel room attendant. Napaka-convenient po, katulad ko na nakaka-graduate ko lang na hired on the spot po kanina na hindi ko po in-expect. May job fair din para sa mga gusto mag-abroad na masusundan pa. Hiring sa Croatia will be for hotel workers and possibly caregivers. But outside of that, like factory workers, private truck. So sila yung magdadaos ng job fair katuwang namin sa May 21. Abangan po yun. Buwan na nga mga ganito alinsunod sa utos ng Pangulo. At dahilan ng ayon sa gobyerno ay pinakabababang unemployment rate sa nakalipas na 20 taon na 3.8%.
Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nakikipag-ugnayan ng China sa Pilipinas para makakuha ng impormasyon kaugnay sa hinihinalang Chinese spy na naaresto sa paligid ng COMELEC. Sa ikinasang operasyon ng NBI na bisto sa likod ng sasakyan ng Chino ang equipment na maaari umunong magamit sa pang-iispiya. Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na hindi sila makikialam at wala umunong interes na makialam saan nila usaping panloob ng Pilipinas. Nagpaalala rin sila sa ilang politiko na huwag gamitin ang naturang insidente para magpakalat ng isyung may kaugnayan sa China at gumawa ng mga akusasyon para sa pansariling interes. Pinalipat na ng korte sa gobyerno ang 189 million pesos na nasamsam sa sinalakay na Pogo Hub sa Mabalacat, Pampanga noong 2023. Kasunod po yan ang pagkapanalo ng gobyerno sa kaso laban sa mga dayuhang nagpapatakbo nito. Saksi si Salima Refra. Opisyal nang mapupunta sa gobyerno ang limpak-limpak na salaping na-recover sa mga kahadiyero ng sinalakay na Clarkson Valley Pogo Hub sa Mabalacat, Pampanga noong May 2023. Ang halaga, 189 million pesos. Ireremit yan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC matapos may panalo ng gobyerno ang forfeiture case laban sa 8 foreign national na nagpatakbo ng scam at trafficking hub na bumiktima sa maraming dayuhan. Hindi na kumbinsi ang Makati RTC sa argumento ng mga akusado na hindi sa krimen o iligal na gawaing kinita ang pera at ang pinangpundar sa mga pag-aari ng kumpanya. Sabi ng korte, hindi kailangan mapatunayang galing sa krimen ang pera. Sapat na anyang napatunayan ng AMLAC na sangkot ang Pogo sa iligal na gawain tulad ng human trafficking at online fraud, bagay na sinusugan sa mga salaysay ng mga biktima. Ayon pa sa korte, hindi rin kailangan ng aktwal na conviction sa mga alegasyong yan para masabing sangkot ang pera sa iligal. May 10 araw ang PNP Anti-Cybercrime Group mula nang ilabas ang desisyon para i-remit sa AMLAC ang perang nasamsam nila sa Pogo Hub. Kabilang sa panlolokong kinakasaumano noon sa Scam Hub ang love scams at cryptocurrency scams. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng PAOK at sinusubukan rin makuha maging ang kumpanyang nagmamay-ari ng lugar. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Nagsimula na po kanina ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa Cebu. Pero ititigil muna ang bentahan bukas dahil sa ayuda ban para sa eleksyon 2025. Saksi si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nag-umpisa na ang bintahan ng 20 pesos kada kilong bigas. Kaya maaga pa lang, marami na ang pumila para makabili ng NFA rice. Humot ka ayon ang bugas, tag-20 tara Dilipik. Way bato oy. Limitado ang pwedeng bilhin kada tao at mga nasa vulnerable sector lang ang pwedeng bintahan tulad ng mga senior citizen, solo parents at persons with disability. 500 sako lang din muna ang ibinenta ngayong Labor Day sa Cebu Province. 10 kilos ang limit nila sa kataw. And then galos was in mga kuara 2 weeks o sa kasimana. Okay raman, depende raman siguro sa pagluto. Ang mababang presyo posible dahil sa kasunduang nagtatakda ng subsidiyang sasagutin ng gobyerno. Talagang nakatutok po yung Pangulo natin ng ating bansa dito sa proyekto nito at sinusuportahan talaga niya ito ng tuloy-tuloy. Pilot test pa lang ito na tatagal hanggang Disyembre at makakakuha pati mga nasa iba pang rehiyon sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Sa kanilang taya, 800,000 household o nasa 4 na milyong tao ang makikinabang. Ang buhatan sa NFA karon, gi-collaborate nata ng mga source regions nga mo augment para masustiniran kining gikinahanglanon ni maong programa. Kasama rin dapat sa inisyal na rollout ang 16 na distribution center sa Metro Manila. Pero ititigil muna ang bintahan bukas dahil sa 10 araw na ayuda ban hanggang sa eleksyon. Sana po ang pakiusap lang natin, baka pwede naman after ito ma-roll out, baka pwede naman na after the election na natin isunod yung susunod na rollout para naman po hindi maakusahan na ang bigas o kanin ay napopolitika. To be on the safe side, siyempre ayaw din naman natin na
Ayoko naman makasuhan. Umiiral din ngayon ang 45 araw na election spending ban. Pero pinagbigyan ng COMELEC ang hiling na exemption ng Agriculture Department para sa 5 bilyong pisong pundo nila. Kaya pinayagan pa ang pagbibenta ngayong araw. Sinagot din ng kagawaran kung bakit sa panahon ng election ban planong ibenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Matagal na naman natin sinimulan yung mga ganitong klaseng programa, yung ating P29, yung ating Rice for All. At unti-unti, yan ay pinapalawak natin yung mga ganitong programa. At matandaan din natin, nagkaroon tayo ng Food Security Emergency Declaration dahil dun sa napakaraming stock ng NFA. At ngayon ay patuloy na dumadami, nasa 370,000 metric tons. Kaya ang ating decision ay base dito sa mga pangyari nito at wala namang politikang halos. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ngayon pang Labor Day, kasama ang karapatan ng mga manggagawa sa mga isinulong sa kampanya ng mga kandidato sa pagkasenador. Saksi, si Darlene Can. Scholarship para sa panganay ng bawat pamilya ang nais ni Ariel Querubin. Sa Laguna, pagtutol sa political dynasty ang inihayag ni Danilo Ramos. Kasama si Jerome Adonis na inilalaban ang 1,200 pesos na minimum wage. Paglaban sa jeepney phase-out ang isinulong ni Modi Floranda. Nagpugay si Amira Lidasan sa mga aktivistang manggagawa at mga katutubo. Alternatibong demokrasya at pamamahalang inihayag ni Lisa Masa. Pabahay at oportunidad para sa may hirap ang itinulak ni Mimi Doringo na dumalo rin sa pagtitipon kasama sina Leody de Guzman, Sonny Matula, Ernesto Arellano at Attorney Luke Espiritu na gusto ng pantay na sahod sa buong bansa. Sa Gapan, Nueva Ecija, nag-ikot si Willie Revillame. Pantay na sweldo ng mga manggagawa sa buong bansa ang nais si Attorney Vic Rodriguez. Paglalagay ng malasakit center sa private hospitals ang nais ni Dr. Richard Mata. Kapakanan ng mga manggagawang isinusulong ni Jose Olivar. Si Tito Soto nagsalita sa isang pagtitipon sa Makati. Pagmamahal sa bayan ang binigyang diin ni Senator Francis Tolentino sa Cavite. Dagdag benepisyo sa senior citizens ang isinusulong ni Benher Abalos. Umento sa sahod ng health workers ang nais ni Aline Andamo. Libreng load at internet sa mga estudyante ang pangako ni Bam Aquino. Pag-alis ng tax sa overtime at bonus ang itinulak ni Mayor Abby Binay. Mga taga Rizal ang binisita ni Senator Bong Revilla. Nangako si Congressman Bonifacio Bosita na magiging boses ng manggagawang Pilipino. Umento sa sahod ang nais ni na Representatives Arlene Brosas at Franz Castro. Cultural preservation ang isa sa isinusulong ni Teddy Casino. Suporta sa mga kababaihan ang idiniin sa Cavite ni Senator Pia Cayetano. Ibinahagi ni Attorney Angelo de Alba ng advokasya para sa children with special needs at mga PWD. Agarang pagpasa ng panukala sa aumento sa sahod ang inihayag ni Senator Bongo. Kasama niya sa Bulacan sina Attorney J.V. Hinlo na pagbibigay ng trabaho ang idiniin. Nag-ikot din si Attorney Raul Lambino. Pagpapalakas sa pilgrimage tourism sa Quezon ang isinulong ni Senator Lito Lapid. Murang pagpapagamot sa may hirap ang advokasya ni Congressman Rodante Marcoleta. Bumisita sa Lingayen, Pangasinan si Heidi Mendoza. Nag-ikot sa ilang bayan sa Isabela at Nueva Vizcaya si Kiko Pangilinan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Can, ang inyong saksi. Hingi po tayo ng updates sa nangyaring malagim na karambola sa SCTEX at nakakonfine na po sa isang ospital sa Tarlac ang mga nasugatan. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia, dumating na nga rito sa Tarlac Provincial Hospital ang isang kaanak ng 2 taong gulang na batang lalaki na kabilang nga sa mga biktima ng malagim na aksidente sa SCTEX kaninang tanghali. Hindi pa raw ganong nagsisink in sa pamilya ang sinapit ng kanilang kaanak.
Sakay ng isang sasakyang magbabakasyon lamang daw sana ang pamilya sa Baguio nang maaksidente. Normal naman daw ang lahat ng resulta ng test na ginawa sa batang nakasurvive, pero inirekomendang ilipat ito sa mas malapit na ospital sa kanila para mas masuri. Panay daw ang hanap ng bata sa kanyang ina. Sa ngayon, 10 na ang kumpirmadong nasawi na nandito sa Tarlac Provincial Hospital habang 31 ang sugatan. Kabilang na nga rito yung batang lalaki. At yan ang latest mula rito sa Tarlac. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.